hindi masama ang magsawa. Lalong-lalo na kung ang pagsasawa mo ay tungkol sa masamang ugali na ginagawa ng ibang tao sa iyo. Kahit na mapagpasensya ka, kahit na mapagmahal ka, kahit na mabuti ka, hindi maiiwasan ang magsawa ka sa masamang ugali ng iba. And remember that, my dear friends, being patient and loving does not mean you will not be disappointed, upset, and displeased with the bad attitude of other people to you. We are reminded it is okay to be disappointed. People who do not get upset and disappointed are people who do not care. Kaya nga, kung nagsasawa ka dyan sa paulit-ulit na ginagawang masama ng iba, magpasalamat ka. Kasi isa lang ibig sabihin, buhay pa rin ang Espiritu ng Diyos sa iyo. But the question is, what shall we do with our disappointments? Anong magandang gawin pag ikaw ay nagsasawa na sa masamang ginagawa ng iba? Well, my dear friends, we should handle our disappointments properly. Bakit po kailangan tingnan natin ang ating sarili pag tayo ay nakakaranas ng lungkot sa ginagawa ng iba sa atin? Because remember this, how you handle your disappointments define you as a person. Kung paano mo dinadala yung iyong lungkot, kung paano ka tumutugon diyan sa masamang ginagawa ng ibang tao sa iyo, diyan ka makikilala ng ibang tao. Diyan mo ipapakita kung sino ka ba talaga. Two things that we should do when we are disappointed, upset, and displeased sometimes. Number one, do not be discouraged. Being disappointed is inevitable, but being discouraged is always a choice. Tandaan niyo po yun. Oo, minsan nakakasawang maghugas ng pinggan dahil hindi ka naman yung kumain pagkatapos ikaw pa yung papagurin. Oo, minsan nakakasawang magtrabaho kapag ikaw lang yung nagpapagod habang yung iba, ang sarap ng buhay, naghihintay na lang sa bahay, nagpapataba, nagpapalaki ng tiyan. Habang ikaw, nagtitipid ka, yung iba, walang ibang alam gawin kung hindi gumastos ng gumastos. Opo, minsan nakakasawa na maging tapat o mabuti sa trabaho mo. Yung ikaw na honest, ikaw pa ang naghihirap, habang yung korap, habang yung gumagawa ng hocus-pocus, sila pa yung umaasenso. Sila pa yung minsan na umaangat sa buhay. Mga kapatid, normal lang po malungkot. Normal lang po na mabigatan minsan sa buhay. Lalong-lalo na pagdihado ka. Lalong-lalo na pag ginagawa mo naman yung mabuti, pero minsan ikaw pa ang naghihirap. Pero sana, wag mong hayaan na masira ang loob mo. Iba ang nalulungkot dun sa nasisiraan ng loob. Meron tao na nalulungkot pero buo pa rin ang loob at pinagpapatuloy niya, nagsusumikap. Meron mga taong nalulungkot pero patuloy pa rin lumalaban sa buhay. Sana huwag maging hadlang ang iyong pagsasawa, ang iyong kalungkutan sa paggawa ng mabuti. Masasaktan ka, oo. Malulungkot ka sa mangyayari, oo. Pero sana huwag mong sisirain yung mabuting pag-uugali mo at yung mabuting pwede mo pang gawin. Kasi tandaan niyo po ang sinasabi din ng Psalm 37 verse 13. The Lord laughs at the wicked because their days are coming. Ang mga makasalanan, tawa now, iyak later. Ngayon lang yung kanilang tuwa, pero kalaunan, mahihirapan din yan. Malulungkot din yan. Habang ikaw na tapat, iyak now, tawa later, and forever. Tandaan mo yan. Malungkot ka, pero wag mong hahayaan na masira ang iyong loob. But secondly, when you are disappointed, don't be cruel. It is okay to get angry when you are upset. Normal lang po ang magalit.
But it is not okay to be cruel. Tandaan niyo po yun. Pwede kang magalit, pero sana wag kang maging malupit. Amen? Yan po ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Kapag ikaw ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok, minsan ikaw ay na-frustrate, nagagalit ka sa masamang ginagawa ng iba, ito ay banal na galit. Anger is there for a reason. Anger is a sign that something needs to change. Kamukha po ng kwento ni Mother Teresa. Si Mother Teresa po, dati teacher yan. Tinawag siya ng Panginoon, pumunta sa India para mag-mission, para doon magturo. Pero pagdating po ni Mother Teresa sa India, ano po yung nakita niya? Napakaraming mga tao mahihirap. Halos lahat ng mga tao na walang matirhan, natutulog po sila sa kalsada, sa daan. Yung mga hindi makakain, namamatay po sa malnutrition, namamayat. Marami po namamatay sa sakit. Usong-uso po ang leprosy. Sabi po ni Mother Teresa, araw-araw pagpapasok po siya sa eskwela, maglalakad siya, minsan natatapakan pa niya yung mga taong namatay na. Ang nadadaanan niya, daan na mga patay. At hindi daw po matiis ni Mother Teresa. Ano yung naramdaman niya? Galit. Galit na galit siya. Bakit hinahayaan ng ibang tao na mangyari ito? Pero tingnan niyo po, dahil dun sa galit na yon, may ginawa siya. Nagbukas po siya ng orphanage para sa mga bata. Nag-umpisa po siya ng isang kongregasyon para tulungan pakainin yung mga nagugutom. Yan po yung naging mission niya. Naiangat ang mga nahihirapan. Anger, hatred, and disappointment are very important. Why? Because they push you to do something about the problem. Anger, hatred, and disappointment wakes you up so that you will do something about the sin. Minsan, kung hindi ka magagalit, wala kang gagawin. Hindi po ba? Minsan, dahil doon sa galit, doon nagigising ang iyong kalooban para umpisahan mo ayusin yung kailangan ayusin. Kaya nga, minsan kailangan magalit ka talaga sa mister mo. Kasi kung hindi, magpapatuloy siya sa pambababae at pagbibisyo. Hindi po ba? Minsan, kailangan mong magalit sa mga tamad. Kasi kung hindi, mananatili ang tamad at hindi yan magtatrabaho. Minsan, kailangan kang magalit dun sa may sakit na matigas ang ulo. Kasi kung hindi ka magagalit, hindi yan magpapaka-healthy. Magpapabalik-balik yan dun sa kanyang nakaugalian. Kaya nga nagkasakit siya eh. Be angry with the sinner so that they will act and change their ways. And I think that is what God has done. Hindi po ba? Yan po yung ginawa ng Diyos. Nagalit siya. At dahil dun sa galit na yon, naramdaman ng propeta, naramdaman ng taong bayan, nagising ang hari, kaya nga itinuwid nila yung kanilang masamang gawain. Again, when you are disappointed, it is okay to be angry. But do not be cruel. Huwag ka naman maging mabagsik at mabangis. Magalit ka, pero maging mabuti ka pa rin sa trato mo sa iba. Yes, disappointments, being upset, anger are negative emotions. But even if that they are negative, they bring about something positive in our life. Kaya wag mong itatago yung iyong kalungkutan, yung iyong galit. Wag mong ikikimkit sa puso mo. Magkakasakit ka, mahihirapan ka, mabibigatan ka. Labas mo, sabihin mo, pakita mo sa mga tao. Hari nawa, may magbago. Kung susubukan niyo pong mag-type sa Google o sa Facebook o sa YouTube, paano hindi magsawa? Alam niyo po kung ano ang lilitaw? Maraming resulta ang sabi, paano hindi magsawa ang lalaki sa iyo? Ibig sabihin, napakarami yatang lalaki nagsasawa sa mga girlfriend nila, no? Napakarami yatang mga lalaki nagsasawa sa mga asawa nila. Bakit po kaya? Pero, isang katotohanan po ito, na kung meron tayong kahinaan, tayong mga tao, ito yung pagsasawa. We easily get bored.
we easily lose our enthusiasm. Sa bagay, kahit na gaano pa kasarap ang lechon, kung araw-araw mo itong kinakain, di ba, makukuha mong maumay at magsawa kung hindi naman agad kang mamamatay. Kahit na gaano pa kaganda ang asawa mo o kahit na gaano pa kagwapo ang asawa mo, kung araw-araw mo yang kasama, makukuha nyo ding magsawa sa bawat isa. Di po ba? Kahit na sumasahod ka ng mabuti o maganda ang iyong trabaho, kung araw-araw ka naman pumapasok at wala kang pahinga, magsasawa ka din. Meron nga pong isa na follower natin, pagdating dito, sabi niya, Father, itong katulong ko, idol na idol ka niya. Mag-umpisa umaga hanggang gabi, ikaw ang pinapakinggan niya sa YouTube. Nabibingi na ako, sabi niya. Ikaw na lang yung palaging naririnig ko. Oo nga naman. Kahit na gaano pa kaganda po ang aking sinasabi, kung paulit-ulit na lang, kung palaging ako na lang, hindi ko kayo masisisi, magsasawa din kayo sa akin. Hindi po ba? Dahil yan ang katotohanan. Madali tayong magsawa, tayong mga tao. Pero yun ang tanong, paano ba hindi magsawa? How not to get bored? How not to lose enthusiasm in our life? Kasi alam natin, ang mga madaling magsawa, hindi magtatagumpay. Sino ang mga matagumpay na tao? Sila yung mga hindi nagsasawa sa kanilang ginagawa, kaya naman nakukuha nila ang kanilang gusto. Amen? Ano ang definisyon ng tagumpay? Ito daw ay ang pagpapatuloy sa iyong ginagawa kahit na nabibigo ka dahil hindi ka nagsasawa. The meaning of success really is a continuing work, moving from one mistake to another without losing enthusiasm. Kaya napakahalagang sagutin natin ang tanong, paano hindi magsawa? Ano ang sikreto para hindi ka huminto at magpatuloy sa iyong ginagawa? Para maging matagumpay ka, ano man yan na iyong hinaharapan? Trabaho man, sa iyong pag-aaral, sa inyong pagsasama, ugnayan, relasyon, o kaya naman pati sa ating buhay pananampalataya. At ang sagot dito sa tanong na ito ay makikita natin sa Ebanghelyo. Dito sa kwento kay Simeon at sa propetang si Ana. Kasi naman ang dalawang ito, araw-araw daw walang tigil, hindi nagsasawa, pumupunta sa templo. Ano ang sikreto nila? Ano ang pwede nilang maituro sa atin para hindi rin tayo magsawa sa ating buhay at sa ating ginagawa? Una, we have to love what we do. Kailangan mong mahalin kung ano ang iyong ginagawa. Si Simeon at si Ana, hindi nagsawa sa kanilang ginagawa, araw-araw nagdarasal sa templo, araw-araw nagpupuri sa Diyos. Bakit? Kasi mahal nila ang Diyos. May kasabihan nga, hindi ka magsasawa kung mahal mo ang iyong ginagawa. Di po ba? Yan ang katotohanan. Hindi ka magsasawa kung mahal mo ang iyong ginagawa. May isa pang magandang kasabihan. The man who loves walking walks further than the man who loves the destination. Kung palagi kang naghahanap ng resulta, ng bunga sa iyong ginagawa, talagang magsasawa ka. Pero ang katotohanan din ng buhay, merong mga bagay na ginagawa natin, hindi agad-agad lilitaw ang bunga, ang resulta. Hindi po ba? Hindi naman ibig sabihin isang araw, nag-gym ka na, papayat ka na. Hindi naman ibig sabihin isang araw, nagbasa ka, nag-aral ka, tatalino ka. Hindi naman ibig sabihin isang araw, nagpagod ka, nagtrabaho, yayaman ka. At hindi ibig sabihin isang araw, isang oras, pumunta ka sa simbahan na mabuti ka ng tao, isa kang banal na tao. Di po ba? May mga bagay na pag ginawa mo, hindi agad-agad magkakaroon ng resulta. Pero kung palagi ka naghahanap ng resulta, agad kang magsasawa, hihinto at susuko sa buhay. Hindi dapat resulta at bunga ang ating hinahanap. Kailangan mahalin natin kung ano ang ating ginagawa. Maghanap tayo ng tuwa at galak sa ating trabaho.
Ano man ang kalagayan natin, mahalin natin. Dahil yan ay regalo at bendisyon sa Diyos. Magandang tanungin natin sa ating sarili, mahal ko ba ang aking ginagawa? Mahal ko ba ang aking kalagayan? Ano pa kaya ang mabuti ngayon sa aking buhay na pwede kong pasalamatan sa Diyos at makita ko, ito ay isang tanda na mahal pa rin ako ng Diyos. Madaling magsawa ang tao kung walang pagmamahal sa kanyang buhay at sa kanyang ginagawa. Yan ang una. Learn to love your life. Learn to love what you do. Love your situation now, no matter how bad it is. Amen? Pero pangalawa, para hindi magsawa, maghanap ka ng dahilan para mabuhay. Second, have a why, a reason for your life. Napakatagal po, napakahaba ng buhay ni Simeon at ni Ana dahil po may dahilan sila para mabuhay. Hinihintay daw po nila ang pagsilang ng manunubos at gusto nilang makita ang muka ng Diyos harap-harapan. Kapag wala kang dahilan para mabuhay, napakahirap tumayo sa higaan. Hindi po ba? Pag wala kang dahilan para mabuhay, wala kang gana. Napakabigat ng iyong mga paa. Pag wala kang dahilan para mabuhay, nagkakaroon ka ng mga masasamang kaisipan na parang gusto mo nang magpakamatay. Ang mahalagang tanong, ikaw, para kanino ka gumigising? Para saan ka gumigising? Magandang tanungin, bakit pa rin tayo nagtatrabaho? Bakit pa rin tayo nagpapagod? Bakit pa rin tayo nagsasakripisyo? Tandaan po natin, ang mga taong may dahilan sa buhay nila, humahaba ang kanilang buhay. Hindi lang po mahaba ang kanilang buhay, kundi masaya din ang kanilang buhay. At nakakapagpasaya din sila ng ibang tao. Pero pansinin niyo po ito, ang mga taong walang dahilan para mabuhay, bukod sa madaling magsawa, paibang-iba ang kanilang ginagawa, nagiging perwisyo pa sa iba. Kapag may dahilan ka sa iyong buhay, kahit na paulit-ulit yung iyong ginagawa, magpupursige ka, magtsatsaga ka. Isa pong bagay na hindi alam ng mga tao tungkol sa akin ay nagtrabaho po ako sa factory. Naging factory worker din po ako. Ito po ay parte ng exposure namin noong panahon na kami ay nagpapari para maranasan po namin yung kalagayan ng mga simpleng manggagawa. Napakahirap po ng trabaho ng isang factory worker. Araw-araw, paulit-ulit ang ginagawa. Walang libangan. Habang ikaw ay nagtatrabaho, walang music. Ang naririnig mo yung ingay ng trabaho. Nakakapagod, nakakangawit. Pero alam niyo po, sa loob ng factory, kahit na tahimik, mapapansin mo yung mga kasama mong nagtatrabaho. Napakasipag, napakaliksi, may buhay, may gana sa kanilang ginagawa. Bakit? Kasi may dahilan sila para magpagod at magsakripisyo. Merong isa, 19 years old pa lang, buntis ang asawa niya, nagtatrabaho para pag nanganak, meron siyang pagpapakain sa kanyang baby. Meron pong isa, 40 years old, may 3 anak, nagtatrabaho para mapag-aral sila. Merong isa, 30 years old, may sakit ang kanyang ama, nagtatrabaho para makabili ng gamot. May kanya-kanyang dahilan ang mga nagtatrabaho para kumayod at para hindi magsawa. At kahit din po ako noon, may dahilan din ako para hindi tumigil, para hindi sumuko. Dahil sabi ko, kailangan ko malampasan ito para makapagpari ako. Ang taong walang dahilan, madaling magsasawa at siguradong mapapasama. Kaya nga, kailangan araw-araw pagdasal natin ito. Ang dahilan natin para mabuhay. At kailangan nating ipabindisyon ito sa Diyos para maging makabuluhan at maging matagumpay ang ating ginagawa.